hapon mga idol. Meron sa aking pinagawang Sound Magos. Sound Magos na Class D muna. Wow! Sound Magos Class D Mono Car Amplifier VS 1500.1. So, ang sira nito mga idol, Protect. Ginawa ko na nito. Tagal na, so hindi pa ako nakakapag-video noon nung una mga idol. Okay. Butas, wait lang mga idol, wait lang butas. A few moments later. So, nabutas yung kape natin mga idol kong pogi. Pag i-testing natin to, okay na to, good na. Ngayon, yung content natin na to, ipapakita natin yung kung ano yung nasira. Yeah, boy. At kung bakit nasira, ayan oh. Yan, diba? Nag-blue light. So, okay na to. Galing yan. Agos. Ano yung mga nasira? Ito, mas malala to dun sa yung nasira nito kaysa dun sa ginawa natin. Yung dating video sa Lightning Lab na ano, isang klase, yung kaka-upload lang natin. So, papakita natin kung ano yung nasira at bakit nasira. So, Ayos, ha? yan. Ang nasira nito, nasira yung unang, siguro nasira nito yung sa may op-amp o kaya pre-amp. Yun ang nasira dito, tapos nag-protect. Kung hangsa nag-protect, nasira din yung ano niya, yung sa may, yung katulad sinasabi ko sa may power supply. Katulad din dun sa Lightning Lab na ginawa natin na i-upload natin mga idol. Talaga tol. Yan. So, itong laman yan. Papakita natin dyan sa ano natin kung ano yung mga nasira kasi Yeah, boy. hindi makita dyan sa ano sa paggaganyan. Cellphone lang gamit natin pang upload mga idol. So ito yung control niya, tone control, ganyan. So tinira nga natin yung mga IC na chips. Ito ang sinasabi ko pag nasira to mga idol. Ang nasira rito ito. Yan o. Ang nilagay ko na resistor na yung 1/4 watt. Ayos, ha? Sa ang original nito yung mga chips. So 470 ba to? Ito. Pag-aaralan ko yan. 470, 180, parang gano'n. Ito yung op-amp niya, pre-amp niya. So, puro chips na. So, dito yung sinasabi ko na nasira din. Ba't nasira? Malimit kasi sa pang-produksyon ng mga produkto nila, kahit ano naman, kahit mapa-original. Original na car amp, kahit class na ng class pa yan. Nagalagay sila ng itong rugby. Parang rugby siya, yun. Oo nga, no? Papakita natin dyan. Kahit ganun dun dito. Sa katagalan, yung rugby na yan, alam nyo naman, kotse, sakyan, may mga aircon yan. Oo nga. Nagkakaroon siya ng moisture habang tumatagal. Doon nagkakaroon ng pagkabakbak yung mga chips. Ito, nabakbak ito mga ito. Pakita natin ito pagkano. Nabakbak yung mga chips niya. Pag-aaralan ko yan. Doon nagsimula yung pagkasira ng ampli niya. So, mas malala nga ito sa ginawa natin. Sinasira yung pre-amp o kaya off-amp. Tapos, ganoon din doon. Sabi ko, ganoon pa rin, protect pa din. May nakita na ako rito pyesa na naputol. Kasing na-open resistor na maliliit. Sobrang liit na eh. Tsaka, ito, pag may ito dito mga idol. Yeah. Ito yung mga nasira na chips, hindi ko winala. Ito rin yung resistor na maliit. Hindi ko rin winala, baka hanapin ng may-ari kung ano yung pinalitan natin mga idol. So at least binuksan siya to, andyan. Hindi ko winala, nakadikit lang sa ano. Galing yan. Hinihinan ko rin yung isang paa. So nasira dito ng kasing laki lang din ang ginawa natin nung nakaraan sa Lightning Lab. Yung sira mga idol. Ayos, ha? Nakalagay rito is 180 ohms lang yata to. 180 ohms lang. Na resistor tsaka isang transistor na ito. Dito ko ito nakuha galing. Ito yung chips na nasira. Papakita natin dyan. Picture natin, send natin dyan. Galing yan. Mas malala pa to nung dun sa isang ginawa ko na ano. Mayroong ganitong klaseng model, transistorized. Ito mga idol, MOSFET
MOSFET siya, no? Oo nga, no. Yung ampli niya, MOSFET ito kasi supply. Sa inverter niya to. Mayroong tumawag sa atin na papagawa rin yata ng Magos. Hindi ko alam, malayo yata, Palawan yata yun. Talaga to Ang problema niya raw, transistor 5200 tsaka 1943. Ang problema natin talaga sa pyesa, mayroong 1943 tsaka 5200, may mga piki. So alam nyo naman, kalabog. Mabuka tong mga makalabog tong klaseng mahirap pag piki yung ilagay natin. Oo nga. Yun mga idol. Yun ang malimit na nasisira rito. Naalala ko pa ito, may mga masking tip akong nilagay. Ayos, ha? Yung printed circuit naputol, so tinanggal muna natin yung mga capacitor nito kasi may rugby. Nilinis natin ng cleaner, tinanggal ng paunti-unti, dahan-dahan lang para hindi talagang mawala yung circuit pattern ng coil pattern. Dyan Pag-aaralan ko yan. coil pattern dyan dito ko halos inaabot ng isang linggo. Kasi minsan may paparating pang iba, alangan namang hindi natin kakausapin, hindi natin naharapin, i-customer din natin mga idol. Oo nga. So, buti lang kamo itong may-ari nito hindi nagmadali. Yung nga lang matagal na sa akin to, hindi ko alam kasi baka 2 taon, 1 taon na yata kasi nag-lockdown mga idol. Ay, iba na Hindi yun. niya nakuha, baka probinsya pa to. Hindi ko nawala yung number niya sa akin eh. Pero dito lang din, hindi mawawala sa atin to. Itatabi lang natin. Kasi baka biglang kunin. Tumpik-tumpik lang yun. Ayun. Okay din ang tunog. Ayos din to. Spit. Ang inano ko lang talaga yung pyesa. So, yung nagsirang transistor, kinopya lang natin doon sa kabila kasi parehas lang sila ng number. So, buti may nakuha ng tayong transistor doon. Galing, ha? Yung nga, alam niyo yung kalawang sa tanso, yung parang tawag namin dito, omido, kulay green. Yun eh. Ba't kasi rugby nila nilalagay? Kahit anong car-amp, mapa-original pa, class A. Kahit yung mga China, mga kinetic, ganon lang mga nilalagay nila. Yung lightning lab, meron din yun. Medyo maitim nga lang yung kulay yata nung kanila. Ito talagang rugby yung kulay yun. So, wait lang. A few minutes later. Ayan mga idol. So, yun nga, ito. Yan. Makita rin natin ulit. Yan. So, Ayos, ha? yan yung mga tape. Ito yung ditong portion. Hindi kita. Picture na lang natin, ilagay natin dyan. So, dito, yung coil pattern yan, nagdudugtong sa ilalim ng capacitor. So, tinanggal natin. Yung nga, nababakbak yung pyesa. Kasi kinakalawang yung circuit. Tapos na lagi. Kahit sa ampli, ganun, pag may rugby, o kaya anong pandikit nilalagay. Siyempre, yung kotse natin, ulitin natin, ha. Yung kotse, halos lahat yan puro aircon. Oo nga. Diba? So, sa katagalan, yung rugby nagkakaroon ng moisture. So, doon magsisimulang kakalawangin yung circuit. Kasi kakapit doon, nagkakaroon ng moisture. Kakapitan ng umido. Unti-unti siyang mababakbak. Galing na rin sa ibang technician to. Tawan ko kung anong ginawa. Mga hinang-hinang ginawa. Hininang-hinang niya lang yung yung pre-amp, off-amp sa tone control. Talaga to Hindi raw magawa, sinubukan, kakabiti. So, sabi ko subukan ko na lang, hindi ko mairarush yan. So pa, sample ng kinakalawang yan, ito may rugby to. Nag-green yung paa ng speaker out na to eh. Oh no! So, yun lang mga idol. Yung mga may bibigay natin na tips. Ibang kaibigan nating technician. Yun ang cost niyan. Maganda tunog na ito. Oo nga. Ayos din. Protect. Pag protect, pwedeng sa off amp, pwedeng sa main amp. Ito, main amp to eh. Off amp, pre-amp. Pwedeng dun sa may trigger. Pag-aaralan ko yan. Tawag namin tawag ko dyan, trigger. Sa TL494. Parehas lang din yan sa Lightning Lab, may TL494 din. Etong ginawa natin dito sa yun nga, nakita natin doon. Protect, DC siya.
sira yung circuit, open, boy. short, open resistor. Ulitin natin open resistor, transistor shorted, maliit. Tapos, nung okay na, malinis na doon. Kung ganun pa rin, wala pa rin. So, nung kiniskis ko yung nandandi dito, lagay ko ng thinner, binabad, hanggang sa lumambot yung rugby. Pagtanggal natin, bakbak din yung mga resistor, yung mga paa. So, hininang natin para kumapit. Yun. Hanggang sa umuking. Ganun din pagka... Ayos, ha? Yun din sa lighting lab yung mga sinabi ko. Okay na to. So, inaantay lang natin yung customer. Kasi baka may quit pa sa lugar nila. Kasi pandemic. Oo nga. Okay na. Check natin. Working. Red light. Blue light sa taas. Mana yun? Nice. Blue. Okay na. Magaling ka eh. Ayos din ang tunog ng ganitong ampli. Okay din. So, yun lang muna. Next video na lang mga idol.